So, sa pag-withdraw nga ni Lopez, winidraw ang pagiging witness ni Zuleika Lopez at ni Bello, nakikita po ng mga kilalang mga abogado, kilalang mga political analyst at personalidad na magandang strategic move na ginawa ng prosecutor. Bakit? Let's watch the video, please. Attorney Tranquil Salvador III, aka Tranquil. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo. Good morning, attorney. Good morning. Good morning sa inyong dalawa. Opo. Yeah, ito yung pinakamagaling mag-analisa, partner. Opo, good morning. Very, very illuminating. Diyan ang dapat na karakter ng analyst eh. Na ibababa niya. Illuminating. Oo. Diba? Ibig sabihin, Hindi Illuminata. hindi, iba yung Illuminati, iba yung... Si Dory naman, ba't habang patagal ng patagal, nagiging hibla na lang yung buhok? Boom! Attorney, anong basa mo? Bakit winidraw na ng prosecution yung dalawang testigo nila supposedly for today? May iba ka bang basa? Maganda yung tanong mo. Maganda yung tanong nyo. Kasi nga, kagabi, parang biglang lumabas yung balitang yan, no? Nung bago matapos. So, si Attorney Tranquil Salvador III ay defense lawyer, mga kaiksena, from defense lawyer ng Corona impeachment trial. Okay? So, kilala talaga siya at talagang batikan to at malupitang abogado to. 'Di ba? So, kanino ka maniniwala? Doon sa mga bobon DDS na fake news o dito mismo kay attorney? Dito ka na, 'di ba? Oh. Tapos, hayaan mong paliwanag natin ayon sa sinabi nung prosecution muna. Tapos paliliwanag natin yung maaring ibang bahagi na hindi nila sinabi. Tama. Okay? So tingnan natin, sabi nila, napakahaba na ng proseso at sabi rin nila na sa tingin nila ay napatunayan na yung existence ng authenticity ng video at yung intent na gawin yung grave threats na yun. At dahil sa haba na nga ng mga paglilitis, hindi na nila nakita yung dahilan na ipresenta pa si Attorney Lopez. Bakit? Sabi nila kasi ang patutunayan lamang nito ay kasama siya nung ginawa yung statement na yun, participant siya doon sa Zoom, if that was a Zoom meeting, at yung lahat ng iyon ay napakita na rin, kasama na ron, yung pinakita na rin ng depensa, naalala nyo, yung portions ng video na yan. So sa kanilang pananaw, wala na. Tapos si Captain Bello, in connection with the ito yung sa di ba, sa House of Representatives na nagkaroon ng investigation in aid of legislation, sasabihin lang ito, pinag-uusapan lang dito yung transfer ni Attorney Lopez from one place to another. So, yun ang kanilang inilathala kahapon. Okay? Ngayon, syempre, sa kabuuan kailangan nating tingnan yan, hindi lamang dun sa kanilang ine-echo. Ano ba sa practice ang nangyayari pag tumitigil na, sasabihin niya, wala na. Katulad ng sinabi ng abogado ng prosecution, we don't see that there is added value na gawin pa namin yan. At sinabi din nila, napatunayan. Yan. Okay, ngayon, tingnan naman natin yung hindi nasabi. Kung ikaw ay nasa panig ng kabila, ng defense, ang maaaring isipin nila ay ganito. Ayaw na nilang harapin yon kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yun? Yung nag-iinit, mainit na mainit, ano yan it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad do mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan, doon mo na lang kakausapin doon sa witness stand. So, yun sa tingin ko is a challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig ang itong isipin nila, kasi ayaw na nila ilagay yung context pa Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Atty. Lopez na magsalita yan, ikikwento niya, hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag na ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila ay ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko, sa akin, kung tatanungin mo ko na yun ba ay tamang desisyon, palagay ko tama. Kumbaga, tama ang diskarte. 'Di ba? Sa kanya masyadong formal yung kanyang paliwanag sa paliwanag ko.
Kasi ako talaga, kapag hinayaan mo magsalita si Sulaika pa, halimbawa yung tumestigo, bukod sa kanya, walang control, hostile, hindi nila hawak. Totoo naman. Sa akin kasi nakikita kong gagawin dahil itong putang inang Office of the Vice President at si Sara mismo, mga scripted yung mga yan eh. Magdadrama yan na alam nyo naman siguro yun, yung nag-request pa talaga ng camera itong putang ina si Sara Duterte para ipakita yung drama nila ni Sulaika. Pwede yung camera. Tapos nung nandyan na yung camera, biglang, hindi ako. Bala mo. Si Sara Duterte naman, mukhang akala mo naman talaga. Mukhang tanga naman. 'Di ba? So, yun ang pwedeng mangyari na hindi na pinayagan, hindi na hahayaan ng prosecutor na mangyari. 'Di ba? At least nakuha na namin ang gusto namin, maging wise lang, 'di ba? Wise talaga kailangan mo dito, pautakan, patalinuhan. Kahit sabihin mo pang mali ang pinaglalaban mo, gagawin mo yung tama para manalo, 'di ba? Ganun naman talaga yung mga abogado eh. Lalo na pag ikaw yung nandun ang pinagtatanggol mo, yung suspect. Boom. Oo. Yes, strategically, palagay ko tama. Bakit? Kasi yan, nakita mo na eh, the defense belabors a point. Nakita nyo? May isang punto, talagang hindi niya titigilan eh, nakita nyo? Tapos, hindi siya affected na magalit ka, objectan mo, hiyain mo siya, nakita mo? Tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy siya, kita mo yung mukha niya, wala siyang reaksyon eh. Yeah. O, edi, I'll go to my next point. Kasi sa actual trial, may ganyan. Pag yung mga abogado, sige, papagurin kita. Di ba? Kung Kita mo na medyo tactic yun, tranquil. Oo. So kung medyo nakita mo na medyo sa tingin ko, medyo napagod yung testigo, may mga sinasagot na siya na ano, di ba? Minsan pabalang na rin yung sagot ng testigo eh. Kasi napakahaba na eh. Di ba? Ano naman ginagawa kahapon, di ba? Nagkakanda pa ulit-ulit lang, tapos susundutan pa ng mga Duterte judges, di ba? Oh. Kaya talagang nade-drain na yung testigo. Ikaw kahit sino naman, ulit-ulitin ka, tanungin, na okay na naman, babalik ka na naman doon, kakasabi mo lang, tapos ang magtatanong sa'yo, kagaya ni Robin Padilla, bobo, di ba? Ano ba naman? Ito na naman, tapos na ako dyan, di ba naririnig kanina, sinagot ko na nga, tapos tatanong mo ulit, di ba? Mababad trip ka talaga eh. Pero, legal at normal yun sa isang korte, sa pagdinig. Talagang may ganon. Kaya nga, yun ang ginagawa ng mga Duterte senators nang uurat, nang gugulo na nga. Boom! Oh. Mahaba na yung usapin na gusto niya sabihin, siguro sa isipan niya, nasabi ko na to, uulitin mo pa. Oh, tinan mo, sinabi ko na inulit pa ng abogado, 'di ba? Oo. Pero iikot mo, di ba? deliberate pala yun, kamo. Pwedeng tactic yun. Oo. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Hindi ko sinasabing ginawa nila, ha? Oo. Ang sinasabi ko, kasi kung magaling ang testigo mo, minsan ang testigo ng kalaban, pwede mo rin pagurin yan, eh. Kasi pag napagod na yung testigo niyan, yung mga guards niyan, laglag na. Diba? Tama. Laglag na. Pwedeng mag-init ang ulo. Pwedeng, para lang matapos lang, sagutin na lang niya. Oo. Pero kung Diba? ganyan po mangyari, kapag ganyan po mangyari, napikon, napagod, uminit ang ulo, ano ang, kumbaga, ang end na masamang pwedeng mangyari doon sa kanilang depensa? Ano lang po yun? Pag pinag-usapan natin siya, sabi kasi natin dito, testigo ng prosecution, ano? Eh kung ganon, sa depensa nila, baka makakuha sila ng mga snippets ba? Yung mga sa tingin lang mahalagang portion or mahalagang statement na pwede lang gamitin later on. Na pwede lang gamitin platform kung magpipresenta sila ng ibang testigo. So sa aking pananaw, kung dun yun bumabasa yung mga nasa kabilang panig naman, sabihin na ayaw na nila kasi si Atty. Lopez. Baka kung ano-ano pagsasabihin yan, hindi nila makontrol. Ayun. Which in a very strategic study ng isang kaso na ongoing, baka nga tama ginawa nila. Kasi hindi na, kunyari, kung saan naniwala na ang prosecution, nalatag na namin yung authenticity, nalatag na namin na may threat, nalatag na namin na may investigation actual ginawa ang NBI, nalatag na namin na may prima facie evidence dun sa level ng NBI na sa tingin nila sapat para mag-file ng kaso. Okay na kami dyan. Di ba? Bakit ko paguguluhin yung napatunayan ko na?
Okay. Correct, di ba? Ngayon, Attorney Tranquil, ano po, nakadalawa na yung prosecution for Article 4. Na-establish na ba ng prosecution ang Article 4, which is a, ano nga ba yung violation, culpable violation of the Constitution? Ano gusto nilang patunayan Yung doon? tinutukoy nila dyan, yung high crimes High dahil sa crimes, case oh. na ginawa ng pangalawang Pangulo. Pero palagay ko, para hindi tayo naman na nagbibigay ng conclusion unnecessarily, malamang hintayin natin yung kabuuan ng testimonya ng the rest of the witnesses on this article at si Director Matibag. Hindi, Kasi may lima pa raw, Tranquil. Sabi ni Oo, Jervin sa yes. amin kanina. Oh, kita mo, marami pang witness ang prosecutor. Tamo, ubus ang ano nito, ubus ang bala nitong depensa. Sa dami niyan, mga kababayan, wala pa nga si Ramil Madriaga rin eh. Oh, paano na? 'Di ba? Lima pa after Matibag. Oo, pati ang maganda kasi doon sa direktor, mailalatag niya ano yung mga hakbang. Kasi siya talaga yung andun doon, di ba? Siya yung pinakapinuno. Maituturo niya anong ginawa ng intelligence, anong ginawa ng cybercrime, ano yung coordination. Wait, comment ko lang ha. Comment ko, dagdag ko. Isipin nyo mga kaiksena, ako nagagalingan ako sa strategy ng prosecutor. Di ba? So, ngayon, nakita ng prosecutor kung paano yung atake ng defense pagdating sa testigo. Right? May ganun. Yeah, baby! May ganun, Derek. O, wala lang. 'Di ba? Nakita nating lahat, mga kababayan ko, yung taktika at style ng ginagawa ng depensa when it comes sa mga testigo. Right? So ngayon, mapaghahandaan din yan. Parang yung ginawa din ng defense. Nakita nila kung paano ang atake ng prosecutor ni attorney Ligutan. So pinagandaan din nila nung sumunod na araw, 'di ba? Ganun lang 'yan eh. So dahil nakita na ngayon nila ang ginawa ng defense sa mga testigo ng prosecutor, yung dalawa, si Kalilong at si Lotok, no? Pagdating ngayon ni Matibag, alam niya na ngayon ang diskarte. At sa tingin ko, magaling sumagot si Matibag eh. Ay, mabubutata at mabubutata din tong defense na to. Kasi bakit? Siya nga yung mismong head. At syempre, bago siya naging head ng NBI, may nauna sa kanya. At hindi sa kanya nag-start ang investigasyon. Right? Yeah, baby! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Diba? Yun ang nakikita ko Attorney Banat. Ganon. Alam mo yun? So, yung kabuuan ng ginawa nila, pwede suriin sa kanya. Kasi siya pinuno eh. Opo. Ngayon, tandaan ninyo, nung mga nangyari ang bagay na yan, hindi pa siya ang NBI director. Alala niyo? Hindi pa siya ang NBI director. So, will that affect the testimony? Sa palagay ko, hindi. Sa palagay ko naman, aaralin niya because that is a continuation of the duty of the successor. Maliban lamang sabihin niya, hindi ko itinutuloy yan. Pero kung hindi naman niya ino-objectan na yung mga nagawa ng kanyang predecessor, ibig sabihin nire-recognize niya yun. So hindi pa kumbaga sa ulam, hindi pa luto ang niluluto ng prosecution for Article 4. Maganda yung example nyo, ulam, okay? Let's say ang ulam mo ngayon ay tapsi, okay? Tapsi. Meron yung tapa, meron yung itlog. Minsan may atsara, minsan merong may kanin. Baka ngayon Hindi po minsan, talagang meron pong kanin yan pag sinabi mong tapsilog. Matik yun. napaliwanag pa lamang is yung bandang itlog. Alam mo yung ganon? Or bahagi ng kanin. Alam mo yung ganon? Kasi tandaan mo, binubuo yan eh. Remember, tatandaan natin para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo, ang isang judge, katulad na nakikinig dyan, kahit sa hukuman o yung mga center judges, wala silang idea kung ano ang nangyari. So, kung titingnan mo yung likod ko, may likod. No. I beg to disagree with you, attorney. I know. No. Right? Bakit, Direk? Kasi, lalo na po dun sa nakakaalam at may alam ng ginawa ni Sara Duterte, meron na hong picture yan. Meron na hong drawing yan. Ang malupit pa nga dyan, attorney, pagdating naman sa mga Duterte senator judges, buo na. Yung sinasabi mong black background sa likod o blackboard sa likod, may drawing na doon. Ano nakalagay, Direk? Acquit si Sara. Diba? Right?
O sige, paliwanag mo yan eh. Hindi, sige. Sa'yo yan eh. Sige na, go. Dito ko blanco. Yan ang gagawin ng mga abogado. Magdo-drawing sa isipan ng mga senator judges kung anong tunay na nangyari. Kasi wala sila doon eh. Sa pangyayaring yun. Sila ngayon ay maglilikha sa kaisipan ng mga senator judges para at the end of the day, dapat guilty. Okay. Or baka akwit ko yan para hindi ko magat. Alam mo yung gano'n? Hindi, doon ako di sumasang-ayon sa inyo, sir. 'Di ba? Parang hindi kayo updated sa mga Duterte senators. Opo. Ngayon, si Father Anilio kanina nagbanggit at ay feeling ko valid naman yung point niya. No. Ay, pinahanap ka nga kanina, bigo niya kung nasaan ka raw, no? Ang point is, hindi tayo dapat nakafocus sa technicality. Kasi ang gusto lang namang nating tanungin ay fit pa ba ang Yes. inakusahang opisyal sa kanyang pwesto? Oo. Tama ba siya? Maganda yung discussion point na yan. Nadidiscuss na rin natin yan sa ibang programa kung kailangan ba na yung mga technicality. Pero tandaan po ninyo, ang prosesong ito ay legal, constitutional, at political. So hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi na pwede yan, legal na yan. Yung mga objection, liwanagin natin ha. Don't get me wrong. Kasi may mga objection na nagpapabagal na pwede mo nang palampasin. Alam mo yan, katulad ng leading question. Kasi ang sagot yan, yes or no. Di, maya mong paliwanag niya, di ba? O yung mga tanong na malabo yung tanong mo. O di, gawin na lang dyan, i-rephrase. Kaya makikita yung sabihin, okay, paki-reform mo na lang, sinasabi ng presiding officer. Di ba? Ganun. Pero may mga technical matters, hayaan mong gamitin ko yung word na technical, or legal matter na hindi mo pwedeng isang tabi. Bakit? Okay, puntahan natin yung so far nakita nyo. For instance, yung testigo. Ang testigo, narinig nyo ilang beses, should be competent. At pag sinabi nyo competent, he is able to perceive, meaning may personal knowledge siya, at kaya niya ilathala, pwede niya ikwento sa hukuman. Yun ang competent. Ngayon, dapat yun may personal knowledge siya. Imaginein mo, pag hindi inobjekan yung hearsay, sige, bayaman lang siya magsalita. Hindi naman siya nakakita, kinwento lang sa kanya. Ngayon, kinikwento sa atin. Ano mangyari? Nakita nyo? We just have to be careful and beware. Tama yun. Kahit tayo, dapat bilisan yan di ba? Pero may mga bagay na hindi mo pwede compromise pagdating sa legal. Pangalawa, kita nyo yung sinabi la authentication ng video. Ano yun? Dahil that is the subject of the inquiry. Yun ang pinagtatalunan. Kita nyo yung dinaanan, almost hindi ko makalimutan, 45 minutes to an hour, tinanong, paano mo in-access, ano yung algorithm, naalala nyo yun? Minsan nakakainis. Pero kailangan kasing ipakita sa mga hukom na iyan ay hindi pinaglaruan, hindi pinutol, hindi in-splice, at hindi yan ginawa lamang para doon sa pagkakataong iyon. So hindi mo pwede, nakikita niyo yung sana na isi-share ko ng maliwanag. At yung pangatlo, let's say sa dokumento, imaginein mo kung lahat na lang, sige, pasok mo na lahat ng dokumento. Huwag na natin tingnan kung sinong pumirma, kung kailan nilabas, kung anong petsa, pabayaan nyo na. Paano kung falsipikado? Paano kung forgery? Kaya dumadaan sa prosesong ganun. So this is where, I think, the cooperation of the lawyers will have to come in. Medyo magbibigayan sila. Kasi kung talagang alam naman nila na authentic naman yun. O for example, common document, pare-pareho naman silang meron, di ba? Pare-pareho nilang gagamitin yung dokumento. Bakit pa nila pagtatalunan, di ba? So, doon lang tayo dapat konting mag-ingat. Tama yun. Hindi dapat tayo masyadong legal, hindi tayo masyadong technical. Wala yung defense team ni Sara Duterte, kahit alam naman nilang yun ay mark as evidence at syempre pa meron din silang kopya at silang ayunan din nila, papatagalin pa nila by objecting objective. Ay, objective by objection. Sorry. Pero ang dahilan kung bakit may proseso pagdating sa ebidensya is para hindi ma-pollute ang ebidensya. Unless ang objective mo talaga is to delay. Yes, isang aspeto pa yun. Yun. Alam po kung bakit sinabi yung delay. Kasi natandaan nyo, I think kaya nila nire-raise yan ngayon. Kasi yung cross-examination ng depensa, he tried to belabor every point Alam mo yun? Kasi nga naman, bigyan natin sila ng para naman hindi ganun kasama lang ang isang abogado. Kasi sa hukuman yan, ganyan na expectation. Pero pagdating kasi dito, this is an impeachment court, hindi mo naman patutunayan yung hindi mo patutunayan dito yung crime. Di ba? Kasi yung crime, sa criminal law, proof beyond reasonable doubt. Yes. At itong prosesong ito kasi is
this is an impeachment, di ba? Kaya naman rin yung fitness. Kailangan diyang pag-usapan, fitness niya. Yun bang kanyang pinakikita na actuation ay nararapat para isang pangalawang pangulo? Yung karakter, yung kanyang attitude, tapos yung how the institution is protected by reason of her actions. Opo, Para opo. mas maintindihan ng mga ng mga televiewers ninyo at yung mga nakikinig sa inyo online, paliwanag natin yan, ikumpara natin, kasi mahilig naman tayong magkumpara di ba? Doon sa mga impeachment na nangyari sa ibang bansa, katulad nung kay Clinton. Alam niyo ba ang basihan nung kay Clinton? Hop, hindi na natin kailangan talakayin niya kay Clinton. Labas na tayo dyan kila Clinton. Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may